Una-una, syempre, exciting. Kasi parang, I've been in this industry for X number of years. Sinabi kong ilan. And then I've always wanted to do something new. Sabi ko parang gusto ko lang ng iba. And then I'm just so blessed na pabigyan ng isang programa na or isang genre na never ko pang nagawa. Totoo, Ito nga ang... sa 20 plus, sa almost 24 to 25. Sinabi ko, X number of years. Anyway, so nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang genre na hindi ko pa nagawa before. And I must say na hindi siya naging madali. Very challenging siya. But at the same time, nakakatuwa yung mga ganong klaseng experiences kasi doon tayo natututo, doon tayo nag-grow. And I must say na marami rin akong natutunan sa show na to. I'm blessed to have worked with, you know, excellent and talented people. Thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng mga nakasama. Sa mga love na love kong casting na ginawa. And it was a beautiful journey. I'm not gonna say na naging madali, pero di ba sabi nga nila, parang the harder the conflict, the more glorious the triumph. So I think yun din yung special about Lavender Fields. Kahit sabihin mo na may mga challenges along the way, pero siguro yun din yung naglabas nung siguro creativity, artistry, at kung ano man ang kailangan namin para sa mga roles namin. And of course, syempre hindi natin pwedeng isantabi yung talaga naman yung ibinuhos ng ating mga writers, ng creative team. Hindi madali gumawa ng isang storya, hindi madaling gumawa ng isang serye. Magtahi-tahi ng mga characters, gumawa ng subplot. Ano naman talaga, kaya hindi lang siya isang tao. Kumbaga, grupo ito ng mga tao. So, isa to sa mga na tao. Programa na hindi ko makakalimutan. I'm so happy, thank you. Malaki yung lagi ko kinukwento to na may utang ako sa Dreamscape dati, kay Tito Deo. Kasi lagi siyang may offer. Nauudlot yung mga shows palagi. Kasi wala eh. Gusto ko lang maging bum eh. So, gusto mo maging rockstar, no? Diba? Andun pa rin naman. Ibig sabihin, talagang it was really, a long time coming talaga. Makatrabaho ng Dreamscape. And then, when pumasyal ako sa ABS, just so happens na, hey, we have a show for you. I was like, Rondel. And then sila, Tito Day just passed in. I was like, game. Kuya-kuya mo naman yung mga Joel, Joel, katokan pa lang. Yeah, and then, I'm so happy. Dreamscape, sabihin ko lang sa inyo personal kasi ayoko magselos yung mga ibang mga... don't have to. But I had a really great time with Dreamscape. Grabe, yung pagpapasalamat ko talaga kay Sir Deo. Kasi kanina nga nung pinapanood ko sila Ate Jody, Ate Jolens dun sa ASAP stage, parang, grabe, pangarap ko lang to dati. Nakatawa nga kasi... Napapanood mo lang sila naman. Oo naman! Hindi, tsaka hindi ko naman din inakala. I mean, syempre pangarap ko, pero at the same time, minsan yung mga pangarap, di mo naman alam kung matutupad, di ba? So, nandyan lang siya at the back of your head, hoping na, baka sakali. Nung Tabing Ilog tsaka PSY, ilang taon ka nun ni? Ni Kuya Ed. Oh my God! Si Echo pala original pa nga ako sa'yo. Pinanong mo ba lang si Echo? Pero nakakatawa, Sir EJ, kasi... Ayaw na i-rap ni baka naman masyado. Hindi kasi ang dami ng lumabas na compilation sa Instagram na sinasabi ko kung sino yung mga gusto kong makatrabaho. Tapos nangyari Jericho, Ate Jody, of course Ate Jolens kasama ko sa ASAP before, pero pareho kaming na teleserye. So, nakakatuwa na talagang nagdidilang anghel yung mga wish ko. So, thank you to Dreamscape and ABS-CBN. Nung nakasama ko sila, parang hindi ko naramdaman na nangangapa ako kasi yung support at saka yung pero pag walang actingan talagang alam mong kakwentuhan mo talaga mga kaibigan mo, ganun. Dinala mo yung ref mo dun sa set, di ba? Hindi, pero ang pinaka gusto ko talaga yung mga kwentuhan in between takes kasi mas nakikilala yung tao, tapos meron ako na iuuwi na ikinukwento ko sa mga anak ko
pagkatapos ng trabaho na anong ba kunetsahan ni Tita Jody or ni Tita Nini tsaka ni Tito Eko. Kaparkado na nga ni Vic, itong mga ito, di ba? So parang natutuwa ako na kahit pag-uwi, nararamdaman ko na nagiging part talaga sila ng aking araw-araw. Pero naiisip ko na hindi porket natapos yung show ay matatapos yung connection na yun, di ba? Parang every time na makikita ko pa rin ang isa sa kanila or isa sa inyo, feeling ko meron tayong mapapag-usapan na pwede nating